makatulong po tayo sa mga kanilang gawain. Kaya, dapat mga kapatid, lagi natin siyang inuuhawan. Dapat lagi natin siyang pinupuntahan. Dapat lagi natin siyang hinahabol. Kahit nasan ka man, no? Ito po dapat magtibok ng ating mga puso, mga kapatid. Sa kabila ng pagkapagod, sa kabila po ng sakit at karamdaman natin, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan natin, mga kapatid. Isang tanggulan po natin ang ating Panginoon. Isang matibig na sandigan po natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya kahit nasan yan tayo, mga kapatid, ugaliin po natin na makapag-worship tayo talaga sa ating Lord. At sa mga ganitong gawain, mahabot talaga natin siya, mga kapatid. Sabi po sa Psalms 42:1, kung paano humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga bagis, ngayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabing sa iyo, O Diyos. Sino po dito ang mga nauuhaw, mga kapatid? Lahat tayo nauuhaw, tama po. Sabi niya, kung gano'n nauuhaw ang usa sa tubig sa bagis, gayon din daw po tayo sa pagkasabing natin talaga sa ating Panginoon. Sabi ng isang pastor, sabi sa preaching niya, pag hindi daw tayo naka-attend ng worship, hindi tayo nakapag-church, hindi daw tayo dapat nagigilty, mga kapatid. Sabi ng isang pastor. Pagkos, dapat daw pinauuhawan natin yun. Dapat nagugutom daw tayo, mga kapatid. Sapagkat ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Ito ang tubig ng ating kaluluwa. Ang pagpupuri ko sa ating buhay ng Diyos. Kaya hindi dapat tayo nagigilty pag hindi ko tayo nakakatagin. Dapat nauuhaw tayo at nagugutom tayo, mga kapatid. Yan po ang sinasabi ng salita po ng ating Panginoon. Sabi dyan, humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Sino po dito yung may pananabik pa na pumupunta po sa ating bahay para salamat naman po sa ating Panginoon dahil may pananabik pa po tayo. Sapagkat dumadating talaga tayo sa araw, mga kapatid, na medyo hindi na, di ba? May mga araw tayo, mga kapatid, na Lord, parang ayoko na. Pero ang ganda ng lagi mo sinasabi, ang panambahang ito, ang isang walang pato, mga kapatid, na sa Diyos po tayo nagbilin po. At ang panambahang ito ay isang walang pato, mga kapatid, na sa Diyos talaga tayo tumingin. At ang panambahan na to ay isang walang pato, mga kapatid, na sa Diyos po tayo nauuhaw, na sa Diyos po tayo nananabig. Pinasasabihan talaga natin ang pagpupuri ko sa ating Panginoon. Dahil may mga araw na hindi talaga, naaminin talaga natin yun. At ipananalangin natin sa ating Panginoon. Pero salamat sa ating buhay na Diyos, sa grasya na lagi niyang binibigay sa atin. Sa pagkatuhaw na ito, mga kapatid, sabihin ko ito sa ating isip ng ating Panginoon, na kinuuhawan natin at kinagugutuman po natin ay ang ating buhay na Diyos. At sa gabing ito, patuloy po natin, i-declare po sa ating Panginoon na tayo ay sa Kanya at ang Panginoon ay sa ating mga kapatid. At sa kahit ang pinagdadaanan natin, kahit pagod ka man ngayon, kahit may sakit ka man ngayon, deserve po ng ating Panginoon ang pinakadabis po natin pasasalamat, ang pinakadabis natin pasasalamat. Sabi nga sa kanila, sa pumasok daw po tayo ng may kagalakan, magpuli tayo ng may kagalakan ng mga kapatid. Sumama po tayo sa ating Panginoon ng may kagalakan. Sapagkat doon po nalulugod ang ating buhay ng Diyos. Kauhawan natin at kagutuman natin ang pagdalo sa kanyang gawain. Kauhawan natin, mga kapatid, ang pagsamba sa ating buhay ng Diyos. Sa gabi ito, ating pong ialay ang hinanda natin, mga kapatid, na alay para sa ating Panginoon. Ating pong ialay ang haging para sa ating buhay ng Diyos. At yan ang ating buhay, ang ating kalakasan, ang ating kalooban, mga kapatid, sa ating pagpupuri. Ito talaga pong malakita po natin ang ating buhay ng Diyos. Tayo po manalangin. O Diyos, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Sapagkat may salita mo, may buhay na salita mo, Panginoon. Salamat, Lord God. Dahil may uhaw pa rin sa amin, Panginoon. May gutom pa rin sa amin, O Diyos. At alam namin, Lord, na sa uhaw na to, na sa gutom na to, Panginoon, Ikaw ang magbubusog sa amin. Ikaw ang magpupuno sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God. Dahil dakila ka. Dahil
nagpapabuli ka, Panginoon. Salamat, Lord, dahil buhay ang grasya mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagbigla mo sa amin, Panginoon. Salamat sa surprises mo sa amin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa kapagsubukan, Panginoon, ng aming nararanasan. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito, lalo namin nakikita, Panginoon, ng iyong pagkilos, ng iyong kabutihan sa amin, O Diyos. At wala pong pa ito ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Hayaan mo talaga, Lord, na mabuti ka namin, Panginoon. Sa pagkatali namin inaangkin, Lord, na kami ay mga pinili mo, Panginoon. We are your possessions, O Lord. We are your holy nation, Panginoon. At inaalagaan mo kami, Panginoon. At wala nang masama sa amin, Lord, at yung pinakahawakan namin. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Tanggapin mo po ang aming papuri at ang aming pagsamba. The declaration of the victory, Lord, the declaration, Lord, of your power, of your love sa aming mga anak mo, O Diyos. At sa gabi dito, muli po namin isisigaw, muli po namin aawinin na kami ay sa iyo, Panginoon, at ikaw ay sa amin, O Diyos. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagsamba, ito ang aming sangag manalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo di umabit ang mga sa atin.
Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. Pinupuri natin ang Diyos. Ang Panginoon, wala po siyang katulad. Nag-iisa po siya. Walang kaparehas, walang kapantay. Kaya ang bawat papuri at pagsamba po natin ay hindi po nawawalan ng kabuluhan. Bagkos ito'y taos sa ating mga puso. Ito mga kapatid ay nakakarating sa trono ng kanyang biyaya. And in fact, once we say praise and worship, this is where the Lord inhabits. Diba? So, ganun kahalaga yung pagpupuri, pagsamba. So, in relation to that, diretso na rin po tayo sa pagsamba pa natin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating Diyos ng buhay. So before that, let us pray. Father in heaven, thank you so much. Once again this evening, brought us here safe and sound. Thank you for the privilege to worship you, to thank you. Hindi na namin alam ang buhay, Panginoon. Pwedeng bukas makalawa, magulo. Pwedeng wala na kami, pwedeng digmaan. But you extend our lives. And this is a very beautiful thing for all of us. Yung bawat sandali, Panginoon, ng aming buhay ay napupuri ka namin, napapasalamatan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So heading to our preaching or listening to your words, be with us, the one that you will be using. Speak to him, Lord, that he may deliver your words according to your will. All glory always belongs to you, God. Is our prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So sige po mga kapatid, makakaupo na po kayo. At sagad na ba? Iyan yung game. So salamat sa ating Panginoon dahil kagaya ng sabi natin, hindi na natin alam ang mga nangyayari sa paligid. Mahalaga dito yung ating pagkakahirang sa ating Panginoon, ng ating Panginoon sa atin ay mapanatili natin. Yan na lang talaga mga kapatid dahil anytime rapture could take place na po. Talagang any moment. In fact, sabi yan ng Thessalonians, in a moment, in a twinkling of an eye, so we will be all raptured pagdating po ng oras na iyon. The trumpet shall sound, yung mga nasa Panginoon, yun po yung makakarinig. So, in relation to this, ganito ni Saint Paul, pinahalagaan yung salvation na meron po siya. Okay? So, naalala nyo, giving you the backdrop of our lesson last Wednesday. Doon tayo nagtapos, I believe, sa verse 10. Sa verse 10, ang nakalagay po rito sa aking Bible, for I do now persuade men of God, or do I speak to please men? For if I still please men, I would not be bound servant of Christ. So the calling of Saint Paul is not to please anyone. Hindi po ganon ang pagkakatawag. Now, in relation to the calling of Saint Paul, meron po tayong mga calling. May 3 pong calling sa atin ng Lord. Actually, marami po. Pero merong lahat po tayo ay pasok. May kanya-kanya kasi tayong calling eh. Pwede ang ilan evangelists, pastors, workers, teachers. Mga gift yun ng ating Panginoon. Mga ministries yun. Pero may 3 talagang pagkakahirang sa atin o pagkakatawag sa atin. The first one, mga kapatid, he called us mula dun sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. We call that salvation. So the first time the Lord knocked on our hearts, tinanggap natin po yun at tinawag tayo ng Lord, pinaglingkuran po natin siya. But that was just the initial calling or the first calling. So after that, yung atin naman pong ministry, nandito na po yun, si Saint Paul. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. That's why you have to defend
your calling. Huwag niyong ibasta-basta ipamimigay, mga kapatid. Minsan, sa problema lang, sa pagsubok, minsan sa ibang mga agendas, pinagpapalit po natin yung calling eh. Hindi po ganon, mga kapatid. In fact, kahit ano pa yung i-offer sa atin ng sanlibutan, kahit ano pa yung i-offer sa atin ng ng sanlibutan, na medyo matindi, kung kapalit naman ito yung pagkakatawag mo sa Lord, wag mong i-grab, mga kapatid. So, it takes faith, a deeper faith, mga kapatid. Sensya na kayo sa boses ko. Actually, sama nyo sa prayer kasi sama nyo na lang sa prayer, mga kapatid. Hindi ko alam, papacheck up ko nga. Medyo tumatagal na yung malat ko eh. Anyway, mga kapatid, balik tayo dahil yung calling natin, pahalagahan nyo po. Now, the third one, ito yung crucial. Kasi pagtapos ng huling pagtawag sa atin ng Diyos, yun na yung final, wala na pong susunod. Yun na po yung pagharap na natin sa Kanya. It is appointed unto man once to die, and after that, the judgment day. Wala na pong kasunod yung calling na yon. So, bago po dumating yung calling na yon, dapat mapanatili nating matibay, malago, yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Now, mula sa chapter 1, verse 13 to 17, ito yung first topic po natin. Ito yung radical transformation ni St. Paul. Si Paul, meron po siyang calling. Kaya lang, na-miss out niya ito because zilot po kasi siya, no? Pag sinabi po kasing zilot, ito yung mga talagang todong dedication sa kanila pong religion. Todo yung kanilang pag-defend, todo yung kanilang pakikipaglaban when it comes to their faith and belief. So si Paul, under po siya, mga kapatid, sa Mosaic Law, kaya dinidepensa. Kaya nga, nung dumating po ang gospel, dumating ang Panginoong Jesucristo, ang mga disciples, nire-reject ni Paul yun because for him, it seems that this is another attack doon sa kanilang pananampalataya. Kaya siya mismo, nakita niya yung opportunity dahil yung mga Christian, hindi naman sila gumagante, pwedeng ginamit niya yon para makapaggawa siya ng pamimirwisyo doon sa mga tao. Kaya lang, yung calling na yon ni Paul from yung kanyang zealous, yung pagiging zealot niya doon sa kanyang religion, tinurn yun ng Panginoon 180 degree sa pagkakatawag naman niya sa Panginoon. Okay? So there is here a radical transformation. Babasahin ko po, mga kapatid. Ayan yung Tagalog. Men, nasaan ka ba, men? Gingawa mo ang tubig. Nakuha mo tubig. But, sabi niya sa 11, I make known to you, brethren, that the gospel which I preach by me is not according to man. For I neither received it from men, nor was taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. So here, from verse 11 to verse 12, si St. Paul, mga kapatid, ay binibigyan niya ng matinding emphasis. Yung pagkakatawag niya, pagkakahirang niya to preach the Word of God. Okay? Thank you. Okay. For you have heard of my former conduct in Judaism. Yun na nga po yun, no? How I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers. But when I pleased God who separated me from my mother's womb and called me through His grace, verse 16, to reveal His Son in me that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to
to those who were apostles before me, but I went to Arabia and returned again to Damascus. So the first thing we have to understand, he was defending his calling. At yung kanyang pagkakahirang dito, specific niyang sinabi, he was called to preach the gospel. Now, ang nangyari po kasi kay Saint Paul ganito. On his way to Damascus, nakilala niya ang Lord, nagkaroon ng matinding insidente sa buhay niya. Then he found out na yung Lord pala yung kinakalaban niya. So tinawag siya ng Lord, and for him to understand the specific purpose or goal ni Saint Paul, mga kapatid, binigay yun ng Lord. You will be a vessel. You will be the apostle of the Gentiles. Yun talaga specific. Now kay Saint Paul, mga kapatid, instead na he will go to Jerusalem para i-confirm, hindi siya pumunta doon, mga kapatid. Actually, bago siya pumunta doon, wala pang abiso sa kanya o wala pang pag-send out sa kanya to preach. Nangaral na siya. Why? Kasi direkta yung kanyang calling sa Lord. Nagets niyo po? Direkta. So he need not to go to Jerusalem to confirm his calling. Kasi medyo mabigat yung pagkakatawag ng Lord sa kanya. Now, another thing to consider, mga kapatid, yung pagpunta niya po sa Arabia. Now, marami pong mga scholars na niniwala na si Saint Paul ay pumunta sa family niya. So, medyo debatable kung yung asawa niya o ang mga anak yung kanyang pinuntahan po doon o magulang. Sa majority of the scholars, nung tinitrace po nila, hindi malayo na pamilya ni Saint Paul ang pinuntahan niya sa Arabia. So, wala namang patunay, pero ano naman ang gagawin mo kasi sa Arabia kung hindi importante yung pupuntahan mo? So dito may reflection sila, mga kapatid, that once you receive the gospel, the burden to preach the gospel, ang sabi ng Lord, go first to Jerusalem. So your Jerusalem is your family. That's why, kung ititrace mo yung pinaka-context ng pagpunta niya sa Arab, inuna niya daw puntahan, mga kapatid, yung kanyang pamilya. So, yun yung isang matibay. So, hindi niya nakakailangan pumunta. Second thing, mga kapatid, ang nangyari po kasi dito, yung mga tao kasi, bago nila nakita si Saint Paul ng personal, narinig na nila na merong Pablo, o Saulo siya dati, di ba, na nami-persecute. Kaya lang, they heard na binago to ng Lord, at pagkatapos nung baguhin siya ng Lord, nagbaliktad ang sitwasyon. Instead na i-persecute niya yung church, siya yung naging defender naman at pinangangaral niya ang salita ng Diyos. Yung hawak nila. Okay? So para bagang nagkaroon ng idea yung marami sa mga kapatiran, may malaking transformation dito. Now, dito pa lang makikita nyo na yung ilang mga lessons. The first one, how vital is our family. Talagang dapat silang makarinig ng salita ng Diyos. Second one, mga kapatid, yung radical transformation ni Saint Paul, it's a great testimony, or sabihin na natin malaking katotohanan, yung tinatawag na pagpapatunay, the proof of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kasi maraming nagki-question na hindi naman totoong nabuhay si Lord. Well, totoong namatay, nakita ng mga tao, pero ayaw nilang paniwalaan yung pagkabuhay ni Lord. So, isa sa matibay na evidence para patunayang buhay ang Panginoong Jesucristo, sabi na, take a look at the dedication and sacrifices. Take a look at yung tinatawag na zeal ng mga apostles, especially kay St. Paul. Si St. Paul nasa magandang kondisyon siya, pero bakit niya ililipat ang kanyang faith? Kaya niya, kung maganda na yung kalagayan niya, kung hindi niya nakitang mas maganda yon. So it means, yun yung maganda, yun yung pinakamaganda, pinakatama. So to change your religion,
to change your belief instantly, mga kapatid. Merong matinding radical transformation. See, ganun din sa atin. Alam niyo minsan, maraming mga mananampalataya na nagiging routine na lang. Ang pagpunta, pagsamba, nagiging routine. Kasi hindi nakikita sa atin yung transformation. Kaya ang tao magsasawa lang. Tandaan niyo po mga kapatid, tayo'y tinawag at nasa pangalawang stage or phase na tayo ng pagkakatawag. Ang pagkatawag sa atin ngayon ay magpagamit sa kaharian ng Diyos. Magpagamit sa ministry, magpagamit na magligtas. Ipangaral ang salita ng Diyos, magligtas ng mga kaluluwa. Kaya lang ang ginagawa po ng marami ay dinadivert nila para bagang okay naman na nasa church, okay naman na nasa gawain, hindi po okay yung ganun lang, mga kapatid. Merong tayong pagkakatawag. Kaya si St. Paul, naintindihan niya po yun. Kaya kung gaano katindi yung kanyang ginagawa dito po sa luma niyang relihiyon, mas dinoble triniple niya. Dahil dito nakita niya yung kasiguruhan sa paglilingkod niya sa Panginoon dahil may nag-aabang at nag-aantay sa kanyang buhay na walang hanggan. Okay? So here, dito sa lesson na ito, Paul has been reminded of his past before becoming a Christian. So, at first, alam niyo mga kapatid, ito yung isang dapat hamon na makita natin sa atin. Pag tayo namumroblema, yung mga pagsubok, ang una mong balikan kung paano ka tinawag ng Diyos. Pagtapos mong makita yon, tingnan mo yung mga pinagdaanan mo kung nasaan ka na ngayon. Diba? Tingnan mo na nakarating ka na sa napakalayong lakbayin. Minsan sa mga simpleng at maliliit lang na mga bagay na ipagpapalit natin eh. Wag. Masasayang. Masasayang yung mga bagay na pinagpaguran. Okay? The next thing, yung matinding bagay, he was persecuting the church and ready to destroy the Christianity. Talagang handa na po siya. But here, when he was trying to destroy the Christianity, because of his zeal in his traditional religion, binaliktad ng Lord. So isa yan dapat sa makita din po natin kapag tayo'y naglilingkod sa Panginoon. How the Lord God delivered us from darkness into light. Diba? How the Lord God delivered us from idols to the real God. Kasi maraming mga bagay. Kaya lang, ang nakakalungkot minsan, mas iniintindi ng Christian ngayon yung mga emotions. Alam niyo po, kahapon kasi may recollection kami. Galing nung sinabi ng isang speaker. Sabi niya gano'n, minsan, although hindi naman mga Christian kausap niya, pero napunta kasi doon sa lesson na sa mga nasaktan. Sabi niya, pag hindi daw magagamot yung sakit, yung pain, mas delikado yon. Ang term na ginamit niya, sabi niya, hurt people, sabi niya. Yung mga tao na nandun pa rin yung sakit, nakakasakit ka, hindi mo lang alam. Diba? Totoo yun eh. Dito si St. Paul, kung hindi po magagamot yung kanyang sakit, mas makakapanakit po siya. Kasi ganito nangyari po kay St. Paul. May religion siya, the old religion niya, no, Judaism, pakiramdam niya sinasaktan siya. Dahil nagtayo ng bagong religion, sa tingin niya, hindi nagamot yung pain. So yung hurt sa kanya, nanakit tuloy siya. So magandang reflection yun sa atin. But when Apostle Paul healed, sabing ganun ng speaker, healed people, heal people. So nung siya naman ay nagamot, si St. Paul, yung mga pain na dinanas niya, mali yung kanyang napuntahan, mali yung kanyang ginagawa, ngayon nagamot siya, siya naman ngayon ang gumamot. Diba? Ganon din po yun sa atin. So if you are wounded, if you are hurted, makakapanakit ka, minsan madadala mo yun lagi sa sarili mo eh.
Kaya yung ibang mga nasaktan, ang tendency niyan makapanakit eh. Kasi gusto nilang i-transfer yung pain. Gusto nilang maramdaman yung pain. So we need the Lord Jesus Christ here. Diba? At ang gagamot lang po nun, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya pag ikay naman naggamot, nagiging malaking testimony ka at nakakagamot ka ng mga may karamdaman din. Marahil kagaya mo dati. Naintindihan niyo po mga kapatid? Buhay pa kayo? Ganun po yung nangyari sa kanya. Everything changed when he encountered the Lord Jesus Christ. Yun yung maganda sa paglilingkod sa ating Panginoon. Now, the very basic thing, mga kapatid, although everyone is in process, but don't stay in this box na walang progressive sa process. Yung iba kasi na-stuck, lagi kang pinaprocess. Laging pinaprocess. Sana sa pag-process, may mga phasing yan eh. At dapat nasa phase 1 ka dati, phase 2 ka na ngayon. Phase 3 ka na, phase 4, hindi yung lagi ka na lang nasa phase 1. So dapat may improvement din. Kasi totoo niyan mga kapatid, hanggat di natin nakikita ang Lord, hindi tayo magiging sakdal talaga eh. Sabi ng Bible po yun eh. We shall be like Him when we see Him. So lahat ng meron dito may flaws yan. May mga problema yan, may mga bigat, may mga pinagdadaanan. So ang maganda po rito, kagaya kay St. Paul, inintindi niya, inunawa niya yung mga taong nananakit sa kanya. Bakit? Kasi mas matindi pa ako sa inyo. So nakita niyo po yung radical transformation po dito ni St. Paul. That's why we called it salvation from the grace of the Lord Jesus Christ. Kasi even the act of Solomon couldn't heal yung kanyang mga hurt o yung kanyang mga pains. Hindi yun nagamot. Lalong tumindi yun. But when he encountered the Lord Jesus Christ and the Lord gave His grace, doon niya na-realize, I am nothing, I am undone, wala akong silbi, wala akong kwenta. So, doon niya na-realize, I need the Lord Jesus Christ. See? Tandaan niyo po mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, bagamat tayo pinoproseso, huwag tayong hihinto, huwag tayong titigil, huwag tayong aalis, huwag tayong give up. Diba? Huwag. Kasi hanggat hindi natatapos o tinatawag tayo sa huling pagkatawag natin, hindi pa tapos ang purpose natin dito sa mundong ito. Naintindihan niyo po? So, ito yung lesson, di ba? Yung former conduct niya sa Judaism, pinersecute niya yung church, sinubukan niyang sirain, kasi nga, mabigat yung nararamdaman niya, no? But when he saw everything that it couldn't please the Lord our God, chinage siya mga kapatid. Kasi malalim actually ang faith ni St. Paul eh. Hindi siya basta-basta eh. Kung merong mga sarado, dekandado sa mga religion natin dati, mas malalim si St. Paul. To the fact na si St. Paul ay kaya niyang manakit at pumatay in the name of religion. Mabigat yun. Diba? Mabigat yun. Hindi ordinaryo yung mananakit at magpapatay ng tao sa ngalan ng relihiyon. Pwede siguro to defend your family. Magagawa mo yun eh. To defend your property, pwede yun. Hindi ko sabing pwede ha. Pero yun na siguro yung pinakamabibigat. But when it comes to religion, may gumagawa. Pero ibig sabihin, sobrang lalim nila. Sobrang lalim. Alam niyo mga kapatid, sa Lord, sa biyaya ng Lord, pag maranasan to ng tao, kahit anong sobrang lalim na pumipigil sa iyo, kahit anong sobrang lalim na humahatak sa iyo, tandaan mo kapatid, isipin mo lagi na dahil sa biyaya ng Diyos, malalampasan mo yan, mapapagtagumpayan mo yan. Naiintindihan niyo po? Okay, buhay pa kayo ha? Sige. So, the next one, so I did not immediately confer, so hindi nga siya pumunta doon sa mga apostles, mga kapatid.
Unang-una, yung sabi ko nga sa inyo, yung kanyang pagkakahirang directly from God. So, instructed by God, go. Alam niyo, pag may pagkakataon, dito pinapakita na kapag tayo po ay may mga pagkakataon, pagkakataon na ipangaral ang salita ng Diyos, pagkakataon na mag-share, gawin po natin. Gawin po natin. Kahapon, dahil recollection, we don't know exactly. Pero syempre, ganun sa kanila, maganda yung service, tapos pinapatanggap nila yung mga tao, tumatanggap naman. Yan naman kasi ang way nila. So nabalitaan ko, may isang nanay na nagprotesta, bakit daw in-evangelize sila. Ayaw niya yung gano'n kasi I don't know yung religion niya. Hindi natin alam. But to the point na ito yung panahon, ito yung corner natin sila eh. Kailangan nilang makarinig ng Word of God. It's up to them to resist or not. It's up to them to reject or not. Basta ang mahalaga sa atin, lagi natin i-share ang Word of God. Always be reminded, brothers and sisters, that we are not the one to change the hearts of these people. It is the Holy Spirit. Amen? Kaya tayo, bato lang tayo ng bato, share lang tayo ng share. Okay? Bakit? Kasi yung gospel naman na binigay sa atin ng Lord, sa Kanya namang galing yun eh. Diba? Wala ka namang ambag doon. Pasalamatan na lang natin ang Lord. Parang naglalakad ka, tapos nakita ka ng presidente ng Pilipinas, sabi ka, magtrabaho ka sa akin. Wala kang kapagod-pagod. Po ka lang dyan, biglang nahihirang ka. So yun, malaking privilege na yun. How much more working in the kingdom of God. Kaya sabi nga nila dito, ang pagtrabaho natin, paggawa natin sa Panginoon ay pag-iimbak natin ng kayamanan sa langit. Pangalawa, ang boss natin dito ang Lord. Kung sa sanlibutan may mga boss tayo, they supply our physical needs. Diba? Trabaho ka, bibigyan kang pera, compensation. Dito ang galing mga kapatid. Kasi ang alam lang ng boss natin ng sanlibutan, we will be paying back by monetary. Si Lord hindi. Sakop niya lahat ng aspect when it comes to bless us. Meron siyang financial blessing, meron siyang health blessing, mental health blessing. Diba? Yun yung hindi natin nakikita minsan eh. Dahil nakukulong tayo sa mga maliliit na mga pagsubok na buhay o maliliit na detalye sa ating buhay. Wag. Tignan mo yung sarili mo. Mapalad ka, wala ka sa Iran. Tama? Mapalad ka. Yung mga kapatid ko nasa sa Kuwait, yung dalawa, tatlo kasama yung bayaw. Nasaan ba si Aisa, men? Abu Dhabi? Dubai? Nasa Dubai. Nagpapadala yun ng mga support sa atin, mga kapatid. So yun, nasa ibang bansa yun, nagpapadala sila ng support. Pero hindi ko alam, kagaya kanina, chinat ako ng kapatid ko. Sabi ko, mag-ingat kayo dyan, mag-pray kayo palagi. Kasi wala naman nakakaalam eh. Diba sabi ko nga sa inyo, baka mamaya lumipad na missile, tatama sana doon sa isang lugar, sasabugin. Dadaan yun sa ibabaw nila. E kung maglobat yun, mga kapatid, bumagsak sa kanila. Hindi mo alam ang buhay. Tingnan mo yung katabi mo, lobat na. Ikaw, lobat ka na ba? Tuloy natin, number 18. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter. So after 3 years, pumunta siya ng Jerusalem and remained with him 15 days. Nakasama niya naman si Pedro, 15 days. Ano meron pag 15? Sahod. Hindi ko alam kung sasahod dito si Pablo. But I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. Si James kasi, yung Lord's brother,
ay siya yung nagpapastor sa Jerusalem. Alam niyo na yung kwento ni James? Maraming James sa Bible eh. Yung James na isa, pinugutan ng ulo, yung kasama nila Pedro, yung isa rin namatay yun eh. Itong James na ito, hindi to kasama sa apostol. Para matanda niya, itong James na ito, hindi niya nga tinatanggap si Lord na Messiah. Nagets niyo? Kasi kapatid eh. Sa kanya yung idea, parang niloloko lang ako ng kuya ko eh. Magkasama tayo lagi sa bahay, kuya, tapos sasabihin mo ikaw tagapagligtas. Hindi siya nakukumbinsi. Kailan na-convince si James? Na-convince si James, mga kapatid. Namatay si Lord, tapos nabuhay siya maguli. Doon niya nakita. Then after that, inalay niya na yung buhay niya. Totoo pala, siya ngayon naging pastor sa Jerusalem. Kaya minsan, mga babasa kayo ng Bible, James, the brother of John, iba siya sa James, the brother of the Lord. Ito po yung brother ni Lord. So sabi diyan, may 15 days, nakita niya lang si James, the Lord's brother. Now concerning the things which I write to you, indeed, before God I do not lie. Sabi niya, daw nagsisinungaling. Afterward, I went into regions of Syria and Sicilia. So nakita niyo po, dito pa lang bigyan ko na kagad kayo ng idea. After that, he went to Jerusalem. Parang courtesy call to eh. Kinikilala niya yung mga apostles din. See, the authorities is very, very vital when it comes to serving the Lord our God. Hindi niya, bagamat si Paul ay, tingnan niyo kahit si Paul ay hindi siya direkta na hinirang sa pamamagitan ng mga apostol, but because they were doing the same thing in the kingdom of God, pumunta talaga siya. Kinilala niya yung authority na binigay ng Lord. Naintindihan niyo po? Buhay ba kayo? So dito pinapakita ng Panginoon how vital the authority. If we resist the authority because siguro yung iba nakikita, mas magaling ako, mas mahusay ako, mas mataas ang pinag-aralan ko. Si Paul mataas po pinag-aralan nito. Kumbaga dito sa mga kasama niya, siya na yung big time dito eh. But that's not for the kingdom of God. Naintindihan niyo po? Sa kingdom ng Lord, kung sino yung hinirang niya, yun yung susundin po natin. Yun yung atin pong, minsan may mga flaws yan eh. Wala namang perfecto, di ba? Sabi nga ni, sino ba yan yung kalbo? Si Yano. Wala naman daw perfectong tao. Ano ba ang epekto? Kung meron kang depekto. So kung meron kang depekto, naman yan. Lahat naman tayo hindi perfecto. So imaginein mo si Saint Paul, big time na siya, mataas pinag-aralan. But still, nag-courtesy call siya, still in-honor niya yung mga tinawag ng Diyos para mag-lead sa kanya. Pangunahan po siya. So nakikita niyo po, huwag natin babasagin ang pinggan na pinagkakainan po natin. Naalala niyo yung sinasabi ko? Sila ang mga nagpapakain po sa atin. See? Sila yung ginagamit ng Diyos para po sa atin. Huwag mong puputulin yun. See? Wag, kahit anong mangyari, wag. Ang mga pastors, meron din niyang kahinaan. Ang mga pastors, marami rin niyang pagkukulang. So, the fact na magkakaroon ka ng problema sa ganun, wag mong babasagin. Alam niyo kahapon, sabi sa akin ng co-teacher ko, na taga-church doon sa church nila, malaki ang church nila, grabe. Malaki ang grupo nila, Zion Christian Fellowship. Meron sila sa ibang bansa, pero sa Pilipinas, malaki. Sabi niya, member ako. Pinakilala yung bishop sa akin, yung pinakamataas. Nag-usap kami. Sabi niya, ako yung vice chairman ng hindi PCEC. PCEC. Ngayon kasi si Bishop Pantoja, no? PCEC. Sabi niya, ang presidente niya ng chairman dati, si Pastor Peter Tanchi,
Tapos siya yung kasunod na kaagad. Sabi niya, magpa-member ka doon sa PCEC, Philippine Christian Evangelical Church. Kaya lang Pentecostal tayo, mga kapatid eh. So Philippine Christian, PCPC tayo eh. Philippine Christian Pentecostal Church tayo. So magkaiba. Pero nakita niyo po, alam mo sabi niya sa akin, dito ako natuwa tanda na, senior na. Uusap kami sa presyo ng gasolina. Sabi niya, oo, nagpagas ako. Yung 700, ang bilis lang. Sabi niya, Pastor, maiwan na kita kasi pupunta pa ako doon sa Dalandanan. Banda yun sana Kamanaba. Meron akong Bible study. Na-drive siya. May Bible study siya, mga kapatid. Pwede niya nang ipamigay yun sa mga manggagawa niya. Pero this man of God, talagang tuloy pa rin po siya. Sabi niya, kailangan natin ipag-pray ang bansang ito. Kailangan natin ipag-pray. Alam niyo, yan yung isa sa mga matututunan niyo sa mga matatandang Kristiyano. Wala sila doon sa level ng kaimaturan. Nando sila sa level ng paggawa sa Panginoon. Pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagpapagamit sa Panginoon ng buhay. Yan talaga ang buhay natin. Yan, maraming mga Christian ngayon. Yun lang, ganun lang. I pray to God na lahat kayo dito maging manggagawa, hindi mangangawa. Amen. Marami ngayon tagangawa lang taga-iyak lang. Pero pag inutusan ng Lord, pag sinabihan, ayaw. Try to save one soul. I-text mo, kausapin mo, kapatid, invite kita. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Alam mo yung mga simpleng salita yun, nakakapagpalakas. Di mo alam, baka magbibitay na yun Baka magbibigtay na yan, mga kapatid. Sinabi mo, mahal siya. Naalala niyo yung kwento ko sa inyo. True story yun, yung lalaking napagod na sa buhay. Magpapakamatay na siya. Magbibigtay na talaga. May kumatok. Ano yun Snow, sabi nung bata. Actually, lolo niya yung kasama niya yata. I don't know. Sabi niya, Lo, sandali lang lalabas lang ako. Snow sa kanila yung nangyari. Mamimigay lang ako nung truck. Lumabas. Tapos doon sa bahay ng matandang magpapakamatay, kumatok. Katok daw ng katok, katok ng katok. So, papakamatay na, natigil. Binuksan muna yung pinto. Tapos binigay, Jesus loves you. Mga kapatid, nuha niya yun. Now to make the story short, hindi na siya nagpakamatay. Born again yung matanda. Hindi mo alam yung katabi mo. Kapagamit kay Lord yan. Hindi ko sinabing magpapakamatay. Magpapagamit kay Lord. Marami kayong mga extended families, friends, hindi ko yan abot. Kayo yung tinalaga ng Lord para abutin sila. Learn to speak the word of God. Tandaan niyo mga kapatid, rejection is inevitable when we speak the word of God. Tatanggapin natin na marireject tayo. Tatanggapin mo na may magre-resist. Kasi yan yung pinaka ayaw ng kaaway. Wala siyang pakialam kahit sa anong bagay. Pero pag may kaluluwa ng ililigtas, diyan niya naliligaligin ang buhay mo. Diyan niya liligaligin ang lahat. Manaalala niyo yung papabaptize si Brother Boy sa Sister Venus. Kung kailan magpapabaptize doon nagkasakit. Tama, no? Pero pag ikay desidido, susunod na lang, hindi makabangon, hindi makalakad, hindi ka magpapapigil. Alam niyo yung patotoo ni Pastor Dom? Nung umatin tayong nakwento ko ba yun? Kwento niya sa akin, yung umatin tayo anniversary, may isa doon umatin. Yung umatin na yun, mga kapatid, kaibigan niya. Parang hindi niya kaibigan. Kaibigan yata ni Brother Jory o kakilala. So nagpunta. Dalawa yun. Yung isa, naaya. Hindi nakapunta, naaya sa inuman. Ito ang siste. Pagtapos nilang uminom, mga kapatid, umuwi, nag-drive ng motor. Nakabangga po siya ng sasakyan. Sira motor niya, sira pa yung sasakyan. Ang laki ng gastos niya. Nung nakita silang magkaibigan, sabing ganon,
sana sumama na lang ako sa inyo. Masakit na ulo niya, masakit pa bulsa niya. Hindi pa siya makapasok kasi mag-aasikaso siya. Imagine ninyo kung ganong perwisyong ginagawa ng kaaway sa mga tao kapag ililigtas. Nasa mga kamay pa natin binigay ng Lord ang susi para ang mga taong ito'y makakilala po sa Kanya. And I was unknown to the face of the churches of Judea, which were in Christ, but they were hearing only, who formerly persecuted us now preaches the faith which He once tried to destroy, and they glorify God to me. Glorify God in me. So imagine mga kapatid, these were the people hearing that Saul became Saint Paul na, masama ang tingin, pero nung nakitang nagbago na si Saint Paul, ano pong nangyari? Natuwa na po sa kanya. See? Anong ginawa nung natuwa? Hindi po pumunta ng SM. Hindi nag-celebrate mga kapatid sa swimming pool. Nung natuwa po sila, pinapurihan nila ang Diyos. Nakikita niyo kung gaano ang celebration sa ating Panginoon. Ako nalulungkot minsan mga kapatid. May mga kapatiran, may mga mananampalataya na ang Diyos ang nag-extend ng buhay. Ang Diyos ang eto na lang graduation. Kanya-kanyang post yan with honors, with high honors, with high honor. Mga ganyan ang post. Ang dami niya, makikita mo. Sa amin, ang dami niya. Makikipag-agawan pa. Talagang pinaglalaban pa nila. Uso yan sa amin. Ginagalingan nila. Hindi tayo para sa honor sa lupa. Mas mahalagay sabihin sa iyo ng Panginoon, welcome, my humble and faithful servant. Come, dine with me. Yun ang pinakamahalaga. Kasi hindi natin kailangan ng honor dito. Kailangan natin ng honor ng Lord sa atin. Alam niyo yung kausap ko kahapon, may 2 kabataan. Punta kami sa venue. Nag-aano sila, sir, baka malit na. Sabi ko, hindi kayo malilit. Ako in charge sa attendance eh. Paano kayo malilit? Hawak kayong attendance. Talaga, sabi ko, ito nga, ako nga in charge sa lahat yan eh. So, binibiro-biro. Alam niyo, diniretso ko yung 2 kasi graduate na sila. Sabi ko, alam mo, pagdating nyo ng college, dadating ang araw, katrabaho kayo, lahat na niya mawawala na. Dito lang yan, sabi ko. Minsan ang tao nakikipaghabulan sa kung anong meron sa presenteng buhay, pero hindi naghahanda sa kinabukasan. Nagets niyo ba yon? Dito lang yan dahil high school kayo. Pagigihin niyo sa college, pero mas mahigit pa ron. Kahit makatapos ka, pagdating ng araw, mas kailangan mo ang pera at kumita. Sabi ko sa kanila, mumulat sila. Hindi nyo kailangan maghabol dito. Ang tiyakin natin dito mga kapatid, hindi tayo mababaklas sa kaligtasan. Kailangan makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Huwag na huwag niyo ipagpapalit. See? So the gospel here, pinaka-lesson po natin dito, hindi siya pwedeng palitan. Isa lang ang gospel. The death, the burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. And this gospel, mga kapatid, is repentance, baptism in the name of the Lord Jesus Christ, and be filled with the Holy Spirit or with the Holy Ghost. Yun ang kaligtasan po natin. Huwag niyong tatanggalin po yun. Hindi siya pwedeng palitan. Okay? So, to wrap up mga kapatid, ano yung dulo niya? Which he once tried to destroy, and they glorify God. Si Paul, gusto niyang i-destroy lagi, pero ginamit siya ng Lord. Ano yung lesson po doon? Huwag mo sabihin ng isang tao ay napakasama at wala ng pagbabago. Kung titignan niyo istorya ni Paul, hindi ko alam kung may titindi pa dito sa kasamaan. Masyadong matindi yung kanyang kasalanan. Zilot talaga siya. Dedicated siya sa religion. Isang malaking intervention o isang malaking himala
ang kailangan mong gawin para mapabago yun. Ganon ang ginawa ng Lord. Kaya wag niyo isusuko. Wag. Ililigtas pa yan ng Panginoon. Amen? Yung matagal niyo nang pinagpipray, ililigtas siya ng Lord. Ang problema kasi pag sinuko ninyo babalik ka na naman sa square one. Wag. Tuloy-tuloy mo lang. Konti na lang naman ang panahon. Hindi ka talo. Halimbawa, hindi siya makaabot sa kaligtasan, hindi ka talo. Kasi nakakausap mo naman lagi ang Diyos. Tama? Walang talo sa paglilingkod na ito. Ano yung dulo? Pinapurihan nila ang Panginoon. So everything that we are doing, let's go back to the basic. Let's go back how the Lord God called us to glorify Him, worship Him, to serve Him, mga kapatid. Amen? So, nairaos natin, yung boses ko talagang inaalalayan ko, chinecheck ko kanina. Dalawa yung dumudugo. Sasama nyo lang sa prayer dahil may mga times sumubura ako. Mamaya kain tayong ice cream, baka mawala. Diyan ka masaya. Okay? So, purihin ng Lord. At least, tuloy-tuloy lang kayo kay mga kabataan, ha? Huwag kayo susuko, magpagamit kayo kay Lord. Tingin ko, makahanda na kayo, kaya pwede ko na kayong i-assign sa Bible study. So, kung may time tayo sa Sabado, balik tayo para may handa na kayo. Magbubukas kasi tayo ng mga Bible studies, cell group. Kayo yung mamamahala. Kayo yung hahawak doon. Malalakas pa kayo, di ba? Kahit na papaano, may oras kayo, kayang-kaya yan. Okay ka lang, King? Handa ka na magpagamit? Yan. Yan ang mga gusto natin. Kayong tatlo. Ikaw, Einstein. Einstein, ready na to Hindi naman niya maglo-long sleeve ng ganyan kundi ready. Tuloy mo yan, ha? Lagi ka mag-long sleeve. Okay? So, what more? To God be the glory. Tayo na tayo, mga kapatid. Tapos na trabaho ko. So, pray po tayo mga kapatid. Lord, pinupuri ka po namin sa gabing to, Panginoon. At maraming pong salamat sa mga tinuro niyo po sa amin, Lord, sa mga paglilinaw sa mga nangyari noon, Lord. At sa pagturo sa amin ng na, tunay na pag, tunay na turo, Panginoon, kagaya ng pagtulong mo kay Saint Paul, Lord, and pinupuri ka po namin, Lord, doon, and talaga pong nagpapasalamat kami, Panginoon, at humingi po kami ng kapatawaran, Lord, sa mga ginawa namin noon, Lord, nung panahong naliligaw pa kami, and ngayon, Lord, at i-guide niyo po kami, Panginoon, sa mga susunod na lakbayin ng buhay, Lord, and ingatan niyo po kami sa pag-uwi, Panginoon, at salamat po, in Jesus' name, Amen.